Start. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شر ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم ما بعد أيها الإخوة, ito ang ikatlong majlis ng pag-aaral natin sa mga gabi na ito ng buwan na ito ng Ramadan sa taong 1447, na kung saan inumpisahan natin sa mga nagdaang araw ang pagtalakay patungkol sa mga mahalagang issue o sa mga mahalagang usapin patungkol sa mga maani adhkari as-sala o maani ad-du'a wal adhkari fi as-sala, yung mga kahulugan ng mga dua at mga adhkar sa sala. Una nating tinalakay ang kahalagahan ng pag-unawa sa adhkar. Nabanggit natin na ang sala ay dhikr. At ang isa sa gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit na tayo inutusan na magsala ay upang alalahanin natin siya. Wa aqimis salata li dhikri. Ibig sabihin, itayo mo, itaguyod mo ang sala alang-alang sa pag-alala mo sa akin. At ang tao kung nagsasala siya at hindi niya nauunawaan ang mga sinasabi niya sa sala, hindi natin masasabi na inaalala niyang Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya inaalala man niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat ito ay mayroong pagkukulang. Meron siyang kakulangan sa pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tunay na inaalala niya, ang Panginoong sinasamba niya sa oras na siya magsala, ay yung taong alam niya, naiintindihan niya kung ano yung mga sinasabi niya sa pagsala. Talakay din natin sa mga nagdaang pag-aaral natin ang patungkol sa kahulugan ng salitang Allahu Akbar. Kung bakit ito paulit-ulit na binabanggit natin every time na tayo ay magsala, ganoon din kinakailangan palagi natin itong marinig. At ngayon, tatalakayin natin ang isa sa mga dua na madalas nating o palagi nating binabasa every time na tayo ay magsala. At ito ay ang patungkol sa Du'aul Istiftah. Yung dua na pambungad natin sa pagpasok natin sa sala. Sa pag-uumpisa natin magsala, bago tayo magbasa ng Suratul Fatiha, at pagkatapos natin magtakbir ng Takbiratul Ihram, ang sunnah, ang basahin muna natin ang dua na nakasanayang sabihin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At bago natin banggitin yung mga dua na ito, nais kong sabihin sa inyo na hindi lang iisang dua ang binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-istiftah sa salah. Bagkus maraming mga nakasaad na mga hadith patungkol sa kung ano yung mga binabasang dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bago siya magbasa ng Surat al-Fatiha at pagkatapos niya magtakbir ng Takbiratul Ihram. Nakasaad sa isang hadith, at ito yung pinaka-authentic na hadith. Ito yung pinaka-malakas na hadith na nakasaad mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Du'aul Istiftah, patungkol sa dua na binabasa niya pagkatapos niyang magtakbir ang Takbiratul Ihram. Ang hadith na ito ay ang naisalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadith na napagkaisan ni Imam al-Bukhari at ni Muslim. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
idha kabbara fi salati sakat. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi ni Abi Hurairah, kapag siya ay nagtakbir na para sa pagsala, ang takbir na yun, yung unang takbir, tinatawag siya na takbiratul ihram. Bakit siya tinatawag na takbiratul ihram? Dahil sa pamamagitan ng takbir na yon, magiging haram na sa'yo ang dati-dati ay hindi sila haram. Magiging haram ng ilang bagay na dati-dati ay hindi pa siya haram sa'yo. Kagaya ng halimbawa, merong isa sa atin na nagtakbir, sabi niya, Allahu Akbar. Pagkatapos ang tubig na sa kamay niya lang, lapit sa kanya, uminom muna siya. Bismillah. Tama ang ginawa niya, mali. Ang asal, ang tubig, halal o haram? Halal. Pero kapag nagtakbir ka ng takbiratul ihram, magiging halal ito, hindi na? Hindi na. Kasi pumasok ka na sa sala, ang wajib sa iyo ngayon ay ang mag-concentrate, mag-focus, mag-ikhlas sa pagsala mo, kalimutan mo muna ang pagkain. Kalimutan mo muna ang dunya. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang higit sa lahat. Sinabi mo na Allahu Akbar, kalimutan mo muna ang Facebook. Sinabi mo na Allahu Akbar, pero ang iba, mas malaki sa kanila yung pamamasada nila. Sabi nila, sayang, maraming pasahero ngayon. Ang iba, sabi niya, sayang, maraming isda ngayon. So, pag sinabi mong Allahu Akbar, kalimutan mo na ang lahat, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi ni Abi Hurairah radhiyallahu an, kana idha kabbara fi salati sakata hunayatan. Ibig sabihin, kapag siya ay magtakbir na para sa sala, pansamantala siyang tumatahimik. Pansamantala siyang nananahimik. Qabla an yaqra. Nananahimik siya ng panandalian bago pa man siya magbasa ng Quran. Bago pa man siya magbasa ng suratul Fatiha. Tanong, ang dinidescribe ni Abu Hurairah, sa anong sala ito? Salatul Jahriya o Sirriya? Salat al-Jahriya. Yung pinapalakas ng imam ang kanyang pagbasa. So napansin ito ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Every time na magsala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag takbir niya Allahu Akbar, meron siyang standby muna siya. Hindi siya kaagad-agad magbasa ng suratul Fatiha. At ang mga sahaba, sa pagsusumikap nila na matutunan ang lahat ng bagay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itinatanong nila ang lahat. At ito ang sikreto ng isang alim. Ang alim, ang talibul ilm, kailangan labudda an yakuna lahu lisanan saulan. Dapat marami kang tanong kung isa kang nagsasaliksik ng kaalaman. Bawal mahiya pagdating sa talabul ilm. Si Abu Hurairah, nung napansin niya ito, every time magsala ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niyang magtakbir, nananahimik muna siya ng panandalian bago siya magbasa ng suratul Fatiha. Kaya dahil doon, nagtanong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi niya, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'ayta sukutaka bayna at-takbiri wal qira'ah, ma taqul? Sabi ni Abu Hurairah, Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ano ibig sabihin nito? Ay ufdika bi abi wa ummi. Ibig sabihin, Ya Rasulullah, ikaw ang mas mahalaga sa akin kumpara sa nanay at tatay ko. I-sacrifice ko ang magulang ko, alang-alang sa iyo, Ya Rasulullah. Muqaddimah, introduction ni Abu Hurairah para makuha niya ang intention ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang attention ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang term na ganito, bi abi anta wa ummi, ay ufdika bi abi wa ummi,
isasakripisyo ko ang magulang ko, alang-alang sa iyo, Rasulullah. Ikaw ang priority ko sa buhay, ya Rasulullah. Ang katagang ganito, hindi pwedeng sabihin except sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang salitang ito ay para lamang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung sabihin mo na magpapakamatay ako alang-alang sa iyo. Di pwede yun. Pero yung i-sacrifice mo ang buhay mo alang-alang sa pagdepensa mo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang masama doon. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hindi magiging wagas na mu'min ang sino man sa inyo maliban kung mas higit niya kung minamahal kumpara sa anak niya, sa magulang niya, at sa lahat ng mga tao. Sabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita suqutaka bayna at-takbir wal qira'ah, fama taqul? Ano sabi niya, Rasulullah? Yung napapansin namin sa iyo na pananahimik mo sa pagitan ng takbiratul ihram at saka ng pagbasa mo ng suratul Fatiha. Napapansin namin, sabi niya, na every time ka magsala, pansamantala kang tumatahimik. Nananahimik ka. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang reality niya, hindi siya nananahimik. Pero meron siyang binabasa. At yun din ang akala ni Abu Hurairah. Hindi siya tumatahimik ng walang ginagawa at walang sinasabi. Ang sabi niya, ya Rasulullah, yung pananahimik mo sa sala, bago ka magbasa ng suratul Fatiha, anong sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin, may sinasabi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na dhikr o di kaya dua na hindi alam ng mga sahaba. Kaya sila nagtanong. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala aqulu. Ang sinasabi ko, sabi niya, kapag nananahimik ako bago magbasa ng suratul Fatiha, ang binabasa ko, ang sinasabi ko, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayai bith-thalji wal-ma'i wal-barad. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang hadith na ito ang asahhu hadithin ja'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-istiftah. Ito ang the most authentic na hadith na nakasaad mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kung ang pag-uusapan ay ang patungkol sa du'a al-istiftah ay Shihrin. Ta'al hina Shihrin. Ta'al hina. Anta. Ta'al hina. Ta'al hina. Ito yung authentic na hadith na nakasaad sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na binabasa niya bago siya magbasa ng suratul Fatiha. Anta. Hina. Anta. Hina. Marami pang hadith ang nakasaad na sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bago siya magbasa ng suratu Al-Fatiha. Kabilang sa binabasa niya ay yung alam nating lahat. Yung hadith na alam nating lahat. Ano yun? Isa doon, yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kagaya na nakasaad sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha istaftaha as-salah, qal, subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Sino sa inyo ang ito ang binabasa niya na du'a al-istiftah? Sino? Mashallah. Halos lahat natin, ito yung familiar sa atin. Pero alam ba ninyo, ng hadith na ito ay da'if. Hadith na ito ay da'if. Rawahu Abu Dawud fi isnadihi da'f. Bagamat da'if siya, si Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an,
ito yung ina-apply niya. At kapag binabasa niya ito sa salah, si Umar ibn Khattab, Khalifa al-Rashid al-Thani, binabasa niya ito ng malakasan. Para ano? Para ituro niya sa mga nasa likuran niya. Min babit ta'lim. Ganun pa man, yung hadith na si Umar ay binabasa niya ito, meron ding issue, meron ding problema. Fihi inqita'. Dahil sa sanad ng hadith na ito, ay ang isang rawi na ang pangalan ay si Abda. Ang pangalan ay si Abda. Isang narrator na ang pangalan niya ay si Abda, rahimahullah, na kung saan hindi niya direct narinig si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ibig sabihin, mayroong inqita sa chain ng hadith na ito. So ano ang mas malakas na hadith? Yung hadith na nabasa natin kanina. Yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa umpisa ng kanyang pagsala, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai kama ba'adta bayna al-mashriq wal-maghrib. Allahumma naqqi khatayai Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal-khatayai kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayai bil-ma'i wath-thalji wal-barad. At insyaallah, yung hindi naka-memorize ang dua na ito, makikita ninyo sa unang sa comment section sa live stream natin, insyaallah, yung hadith na yung dua, authentic na dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dua ul-istiftah. Ganon din kabilang sa mga nakasaad na binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bago siya magbasa ng suratul Fatiha ay yung hadith na nakasaad sa hadith ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi niya, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Ali, anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha istaftaha as-salata kabbar thumma qala wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Sino naka-memorize? Mahaba, di ba? Pero nakasaad ito sa isang authentic din na hadith na naiulat ito ni Imam Muslim, ganun din ni Imam Abi Dawud tsaka ni Imam An-Nasai. At binabasa din ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, meron ding exclusive na dua ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay mag-qiyamul layl, magtahajjud. Bago siya magbasa ng suratul Fatiha, meron siyang khas, exclusive, special na dua ul-istiftah bago siya magbasa ng suratul Fatiha sa anong sala? Anong sala? Sa qiyamul layl, sa tahajjud. Na kung saan, naiulat ni Imam Muslim, ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi ni Aisha, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag magtahajjud siya sa gabi, ang binabasa niya bago siya magbasa ng suratul Fatiha, Allahumma rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta alim al-ghayb wash-shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Sino kami memorize ito? Sino ang binabasa niyang ganitong dua ul-istiftah? Tayo, pinipili natin yung pinakamaiksi. Samantalang yung hadith na pinakamaiksi ay da'if o sahih? Da'if. So dahil dyan, gusto natin ngayon unawain yung kahulugan
ng dalawang hadith na yun na nakasaad mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una, yung pinaka-authentic na hadith na binabasa niya sa du'a al-istiftah. Pangalawa, yung kahulugan ng maikling hadith na yun, maikling dua na binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa du'a al-istiftah. Kasi once na naunawaan natin ang sinasabi natin sa sala, ayyuhal ikhwa, isa ito sa makakatulong sa atin para ang ating sala ay khusyu'. Para mag-concentrate tayo sa pagsala. Ang sala, mabigat siya. Ang sala, mabigat ang sala maliban sa mga taong mataimtim ang kanilang pagsala. Anong dalil? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ang sala ay mabigat maliban sa mga taong concentrated sila sa pagsala. Ikhlas sila sa pagsala. Natatakot sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umaasa sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ano yung magpapagaan ng sala? Isa sa magpapagaan ng sala, kapag nauunawaan mo yung mga sinasabi mo sa sala. Siguro ang iba sa atin, kapag tanungin mo, memorize mo Suratul Fatiha? Memorize ko, sabi niya, ang buong Quran. Tanungin mo siya, anong ibig sabihin ng waqab? Ano niya, anong sura yan? Hindi niya alam, ang waqab sa surat? Anong sura? Waqab. Anong salita? Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idha waqab. Iba sa atin, hindi natin alam. Al-Khannas, ano ibig sabihin ng Khannas? Min syarri al-waswasil Khannas. Kaya huwag tayong mag-complain kung bakit marami sa atin nagsasala para rin siyang hindi nagsasala. Absent-minded. Kasi hindi natin naunawaan yung mga sinasabi natin sa sala. Sa umpisa pa lang ng sala, hindi natin naintindihan. Taib, anong ibig sabihin ng dua na yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bago natin ito ipaliwanag, nais kong sabihin sa inyo na lahat ng mga adhkar na ito na nakasaad mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay tama lahat. Lahat nito ay ano? Lahat nito ay sahih. Yung mga binanggit natin na mga dua kanina, ano yung sabihin na sahih? Applicable siya. Pwede mo siyang gamitin sa pag-istiftah sa salah. Isa yan ang dapat nating paniwalaan. Na ito lahat ay pwede natin siyang i-apply sa salah. Yung mga binasa natin kanina, mga dua al-istiftah. Pangalawa, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang required sa atin, ang tinatawag na at-tanwi'. Anong tanwi'? Ibig sabihin, i-assorted natin yung binabasa natin every time tayong magsala. Kung minsan, magsala ka, ang sabihin mo sa umpisa ng pagsala mo, bago ka magbasa ng Suratul Fatiha, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayai, kama ba'adta bayna al-masyriq wal maghrib, ila akhir ad-du'a. Kung minsan naman, ang basahin mo, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallahumma bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Kung minsan naman, yung dua, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard, ila akhir ad-du'a. Pero hindi pwede na basahin mong lahat nito sa isang sala lang. Pwede mong iba-ibahin. Dahil sa mas makakatulong ito sa iyo na makakonsentrate ka sa pagsala kung hindi routine yung binabasa mo sa pagsala. Isa ito sa hikmah. Kung bakit maraming dua ul-istiftah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam para iba-ibahin natin ang basahin natin every time tayo magsala. Para mas makakonsentrate na makafocus tayo sa ating pagsala. Hindi to kagaya kung halimbawa lahat ng pagsala natin iisa lang yung binabasa nating dua. Taib. Ano ang ibig sabihin ng dua na yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Unahin natin yung hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an na yun ang authentic, pinakamalakas na sahih, pinakasahih na hadith patungkol sa dua al-istiftah.
Sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayay kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayay bith-thalji wal ma'i wal barad. I-translate ko muna sa inyo sa wikang Filipino ang hadith na ito, ang dua na ito, bago natin ito bigyan ng explanation. Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay. Ya Allah, Ya Rab, ilayo mo ako o paglayuin mo ang agwat ko at saka ng kasalanan. At ng kasalanan ko, Ya Rab, ilayo mo ako at saka ng kasalanan ko. Gawin mo siya sa isang lugar at ako naman ay nasa isang lugar. Kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Gawin mo silang magkalayo, kagaya ng agwat, ng distansya sa pagitan ng mashriq at saka maghrib. Yung silangan at saka kanluran. Magkalayo yung sinisikatan ng araw at saka nilulubugan nyo, magkalapit lang. Malayo. Malayo yung distansya ng agwat nila. Isa itong kinaya. Mimbab al-mubalagha na gusto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, malayo siya sa mga kasalanan niya. Ilayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan niya. Allahumma naqqini min khatayay kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Ya Allah, linisin mo ako mula sa anumang aking kasalanan, kagaya ng paglilinis ng mantsa sa damit na puti. Kagaya ng paglilinis ng isang mantsa kapag namantsahan yung telang puti, ginagawa natin, inaalis mo natin yung mantsa, saka natin siya labhan. Pangatlong jumla, pangatlong sentence ng dua na ito, Allahumma ighsilni min khatayay bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, hugasan mo ako, hugasan mo ang aking mga kasalanan, ang aking mga pagkakamali sa pamamagitan ng thalj. Anong thalj? Anong thalj? Ice, yellow. Wal ma, anong ma? Tubig. Al barad, anong barad? Ang barad, ito yung snow. Kamakailan lang, merong mga brothers, ginawaan nila yung ma'had natin na nagka-snow daw dito. Subhanallah, pagtingin ko, akala ko totoo, yung pala AI. Mashallah, sabi ko, pwede pala magka-snow. Pero sa pangarap na lang. Dito ang pinakamainit na lugar sa atin. Dito sa Jensen. Gusto niyo makakita ng snow, pumunta kayo sa malalamig na lugar. Punta kayo sa South Pole, doon sa sa Alaska, sa Canada. Saan pa ba yung mga in-snow na lugar? Punta kayo ng Sham, meron din sa Sham. Sa Palawan, merong snow din sa inyo, wala? Walang snow? Balabak, may buhaya, wala? Taib. So ito yung dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam batay sa nakasaad sa pinakamatibay na chain ng hadith. Tayo, umpisan natin itong bigyan ng explanation. Sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Ito yung unang sentence. Nahati siya sa tatlong jumla. Ang unang jumla o unang sentence o unang pangungusap, Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Ibig sabihin, Ya Allah, ilayo mo ako o gawan mo ng agwat ang pagitan ko at saka ng aking mga kasalanan. Ibig sabihin, huwag mo siyang palapitin sa akin, huwag mo rin akong palapitin sa kanya. So yun yung dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sino nagdudua nito?
ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, samantalang siya ay nabi. Samantalang ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga nagdaan at saka mga darating na mga pagkakamali niya. لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang tanong, bakit ito sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Samantalang pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming sagot doon ng mga ulama. Maraming sagot doon ng mga scholars ng Islam. Hindi ibig sabihin nito na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay makasalanan. Pero ang pagdua at paghingi ng tawad, ibada o hindi ibada? Paghingi ng tauba, ibada o hindi? Ibada. At gusto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, patuloy, palaging paghingi ng tawad sa Allah dahil sinabi niya sa Quran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mahal ng Allah yung mga humingi ng tauba at saka yung mga taong nililinis nila ang kanilang mga kaluluwa. So, ginagawa niyang lahat ng mga nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa mga tawjih ng mga scholars ng Islam. Meron din sinasabi niya ito, before pa, ipinababa sa kanya ng Allah yung liyaghfir laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pero malayo yun. So, ang unang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rab, ilayo mo ako sa kasalanan ko at ilayo mo rin siya sa akin. Na hindi ko siya malapitan at hindi niya ako malapitan. Sabi ng ibang scholars ng Islam, ipinagdudua ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bago pa man mangyari ang kasalanan. Bago mangyari ang kasalanan. Ibig sabihin, tulungan mo ako, Ya Allah, na hindi makagawa ng kasalanan. Pagkatapos, ang second sentence, pangalawang jumla, Allahumma naqqini min khatayay kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Ibig sabihin, kapag nangyari ang kasalanan, na dumihan ka, kagaya ng mancha sa isang damit. Ya Rab, Ya Allah, linisin mo ako mula sa aking mga kasalanan, kagaya ng paglilinis ng isang puting tela mula sa mancha na nakadikit dito. Halimbawa, yung damit mo na puti, kapag natalsikan siya ng najis, di ba, dumi ng hayop, anong gagawin mo? Kaagad-agad mo siyang lalabhan o alisin mo muna yung najis? Siyempre, aalisin mo muna yung najis. At takhliya, qabla tahliya. Pagkatapos, ang pangatlong jumla, tingnan ninyo kung paano yung tartib ang dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una, sabi niya, Ya Allah, ilayo mo ako mula sa kasalanan at ilayo mo sa akin ang kasalanan. Pero kapag nangyari ng kasalanan, ang isa sa dua niya, Ya Allah, linisin mo ako mula sa kasalanan, kagaya ng paglilinis ng isang telang puti mula sa mancha na nakatatak dito. Pagkatapos, linisin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumunod na dua niya sa next na sentence, Allahumma ghsilni min khatayay. Ya Allah, hugasan mo ako o labhan mo ako mula sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng ice, ng tubig at saka ng snow. Subhanallah. Sabi ng mga ulama, kaya ganito ang tartib ng dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kasi ang tao, kapag natalsikan ng dumi ang kanyang damit, ang una niyang ginagawa, tatanggalin niya muna yung najis. Sa kanya ito,
lalabhan. Kung minsan kukuskusin natin, di ba? Kuskusin mo natin siya, ha? Yung tinatawag na fark. Tinatanggal natin ng kuko natin yung mancha o di kaya yung dumi na tumatak sa damit natin. Pagkatapos saka natin siya labhan ng tubig. Pero ang question, ang nakapagtataka sa dua na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakit sinabi niya bithalji wal ma'i wal barad? Sa pamamagitan ng ice, tubig at saka snow. Ano ang mas effective na ipanghugas mo sa marumi? Ang mainit na tubig o malamig na tubig? Mainit. Halimbawa, mayroong maruming bagay. Kung gusto mo talaga matanggal yung mancha, yung dumi, anong ibuhos mo? Malamig o mainit na tubig? Mainit na tubig. Kung gusto mo ng effective na panglinis. Ha? Tingnan mo yung muriatic kasi pag binuhos mo sa sa germs, anong mangyari? Parang umuusok, di ba? Parang siyang umuusok sa tindi ng yung bisa niya sa dumi o di kaya sa germs na yun, sa bacteria. Pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, nagdua siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na hugasan sa kanyang kasalanan sa pamamagitan ng ice, tubig at saka ng snow. Anong sagot dito ng mga ulama? Sabi nila, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang hinihiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na linisin sa kanya, ano yun? Awsakh ma'nawiyya o awsakh hissiyya? Spiritual na dumi o physical na dumi? Nasyak, ang dua, ang laman, ang punto ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay yung mga spiritual na mga dumi, yung hindi nakikitang bagay. At yung hindi nakikitang bagay, ang dhunub, yung mga kasalanan na nagagawa ng tao, anong parusa sa tao kapag nagkasala siya? Ano? Impyerno o hindi? Impyerno. Ang impyerno, mainit doon, hindi? Mainit. Tindi ang init ng impyernong apoy. Ha? Kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Sa nar, impyernong apoy, masusunog yung mga balat ng tao at every time na masunog yung mga balat ng mga tao sa impyerno, papalitan sila ng Allah ng panibagong balat tapos susunugin ulit. Para lang maramdaman nila yung kasalanan ginagawa nila nung panahon na nasa dunya pa lamang sila. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dua niya na ito, ang point niya, ang gusto niyang linisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mga kasalanan. At ang kasalanan, ang nar, ano ang pwedeng papatay sa nar, sa impyerno? Mainit o malamig? Malamig. Kailangan mo siyang buhusan ng tubig. Kailangan mo siyang buhusan ng ice para mawala na siya. Wala nang bakas pa na matitira sa kanya. So napakaganda ng dua na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pag-umpisa niya magsala. Gusto niyang i-clear siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya na wala siyang atraso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ablagh fil adab. Ang ganitong tao, ito yung taong mataas ang respeto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba yung taong marunong manghingi at saka yung taong hindi marunong manghingi. May tao, kung minsan may atraso sa iyo, may kasalanan. Meron siyang nagawang kasalanan. Pagkatapos nung nahulog sa crisis, nagkamali, nagkaproblema, na hospital ang anak niya, na hospital ang asawa niya, saka bumalik sa iyo. Naalala ka niya. Samantalang meron pa siyang utang sa iyo. Meron pa siyang kasalanan sa iyo na hindi mo pa siya napapatawad. Pagkatapos bigla siyang lumapit sa iyo, sabi niya sa iyo, pwede makahingi ng pera, pambayad ko ng bill? Ikaw, anong isasagot mo sa kanya? Ikaw na may utang pa siya sa iyo. Ikaw, anong isasagot mo? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay' wa samiul basir. Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-mathalul a'la, magkaiba ang trato niya sa tao na merong adab sa paghingi sa kanya tsaka yung walang adab. Walang modo, kumbaga.
Magkaiba yung tao na dati-rati may kasalanan sa'yo. Pagkatapos, bago siya hihingi ulit ng karagdagang tulong, sabi niya, halimbawa, pupunta siya sa isang brother. Sabi niya, brother, patawarin mo ako sa pagkakamali ko noon. Ha? Patawarin mo ako, sabi niya, sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Ha? Nadala ako ng kahirapan. Nadala ako ng ganito. Ha? At papatunayan ko sa iyo na talagang nagbagong loob na ako. Nagtaubat na ako. Pero kinakailangan ko ngayon na tulungan mo ako. Meron akong bagong problema. Sino sa palagay ninyo ang tutulungan sa kanyang problema? Yung una o yung panghuli? Panghuli. Kasi yung panghuli merong adab. Hindi niya nakakalimutan ang kasalanan niya. Pero yung una, may respeto, wala. Wala siyang adab, maghingi. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi niya, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ang umpisa ng hadith nito, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, والذي إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. Walang buhay, walang tao ang mamamatay maliban na lamang kung makumpleto niyang dalawa. Ano yung dalawa? Ang kanyang rizki na dapat niyang kakainin dito sa dunya at saka ang kanyang buhay. Kung ang naisulat na dami ng kakainin mong bigas dito sa dunya ay 1 toneladang bigas, walang mababawas doon. Wala ring may dagdag. Kailangan mo yung maubos lahat. Dapat magkaroon ka ng annual income na 100,000. Walang makakadagdag at makakabawas doon. Yun lang itinakda ng Allah. Ganon din ang buhay mo. Kung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang buhay mo, tatagal ka sa dunya ng 50 years, wala rin makakadagdag pa, wala rin makakabawas doon. Allah subhanahu wa ta'ala may hawak ng lahat. Pagkatapos sinabi niya, fattaqullah, takot kayo sa Allah, at ayusin ninyo ang pagdua ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-request ninyo sa Kanya. Kabilang sa pagpapakumbaba natin sa Kanya, sa pagsala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagdua mo, bago ka manalangin sa Kanya, linisin mo muna ang atraso mo sa Kanya. Linisin mo muna ang record mo sa Kanya. Bago ka maghingi sa Kanya. Bago mo sabihin sa Kanya, Ya Rabbi zawijni. Magtaubat ka muna. Mag-istighfar ka muna. Magsadaka ka muna. Magparami ka muna ng kabutihan. Dahil isa yan sa mga asbab al-ijaba, sa mga paraan na tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ng isang taong magdua sa Kanya. Taib, yan ang unang dua na binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa tuwing siya ay magdua ul-istiftah sa salah. Bago pa man siya magbasa ng suratul Fatiha at pagkatapos siya magtakbiratul ihram. Ang pangalawang dua na binabasa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa dua al-istiftah, na yun yung madalas nating binabasa, na sabi ng mga ulama, applicable pa rin siya. Bagamat may kahinaan siya, pwede mo pa rin siyang isabuhay. Yun yung sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nakasaad sa hadith ni Aisha, Subhanakallahumma wa bihamdika, dugtungan ninyo, wa tabarakasmuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Pero ang tanong sa inyo, mashallah, halos kayo lahat memorize niyo. Sino sa inyong alam niya anong ibig sabihin ng dua na ito? Sino? Sige nga. Ma ma'ana subhanaka, Allahumma wa bihamdik. Ma ma'ana subhanaka? Man ya'rif? Anong ibig sabihin ng wa bihamdika? Anong ibig sabihin ng wa tabarakasmuka? Anong ibig sabihin ng wa ta'ala jadduk? Ang wala ilaha ghayruk, siguro alam natin lahat. Kagaya rin ng la ilaha illallah. Taib. Sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Subhanaka Allahumma. Subhanaka, ibig sabihin nito,
usabbihuka. Ya Allah, usabbihuka. Ibig sabihin, Ya Allah, tinatasbih kita. Ano ibig sabihin ng tasbih? At-tasbih bima'na tanzihu Allah Azza wa Jal an kulli ma la yaliqu bihi. Ibig sabihin, niluluwalhati mong Allah subhanahu wa ta'ala. Nililinis mo siya. Nilalayo mo mula sa Kanya ang lahat ng anumang accusation, lahat ng anumang kakulangan, lahat ng anumang mga sifat na nagpapatunay ng Kanyang kahinaan. Inaalis mo sa katangian niya, wala sa Kanya, wala sa i'tiqad mo, wala sa pananampalataya mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay merong kahinaan at siya ay may pagkukulang. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang perfect. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kamal, lahu al-asma'ul husna was sifatul ula. Siya ang nagtataglay ng pinakamagandang mga pangalan, ng pinakamagandang mga katangian. So, sa umpisa pa lang ng pagsala mo, pinupuri mo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinaka-perfect. Pagkatapos sinasabi mo, wa bihamdika. Ano ibig sabihin ng wa bihamdika? Ibig sabihin, kalakip ng aking pagtasbih sa iyo, Ya Allah, ng aking pagtanzi, ahmaduka lisifatil kamila. Ibig sabihin, pinupuri kita sa iyong mga taglay ng mga pambihirang mga katangian. Sa iyong mga, di ito kanta yung, minahal kita dahil sa taglay mong pambihira. La. Pero, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwa, siya ang nagtataglay ng lahat ng pinaka magaganda at perpektong mga katangian. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwal mahmudu ala sifatihil kamila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagtataglay ng lahat ng kapurihan. All praise. Sinasabi natin, alhamdulillah, lahat ng pagpupuri ay ukol lamang sa Kanya. Lahat ng praise. At inshallah, siguro, sa panghuling araw natin, ipapaliwanag natin ang ano ibig sabihin ng at-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, na naglalaman ng lahat ng pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung dua na yun. Saan natin itong binabasa? At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, sa at-tashahhud. Tashahhud al-awwal o tashahhud al-akhir. Taib. Balik tayo sa dua al-istiftah. Subhanaka Allahumma. Subhanaka, ibig sabihin, niluluwalhati kita, Ya Allah. Inaalis ko sa iyo ang lahat ng anumang mga kahinaan, anumang pagkukulang. Naniniwala ako na wala kang anumang kahinaan, wala kang anumang kakulangan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng antukin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng mamatay. Siya ay buhay. At ang buhay niya hindi kagaya ng buhay natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya pwedeng maikumpara, maihambing sa tao. Hindi pwede na ikumpara natin ang Allah sa tao. Kagaya ng akida ng mga Nasara, sabi nila, ang Panginoon daw ay nagkatawang tao. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Pwede na maging tao. Sabi nila, ang Panginoon at ang Anak at ng Espiritu Santo ay iisa lang. Para bang 3-in-1 na kape. Meron ng kape, meron ng gatas, meron pang asukal. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin siya pwedeng ikumpara kahit na kanino. Laysa kamithlihi shay. Wala siyang kahalintulad na kahit na ano. Wa huwa as-sami'ul basir. Subhanaka Allahumma, inaalis mo sa Allah ang lahat ng anumang kahinaan, lahat ng anumang kakulangan, lahat ng anumang pagkakamali. Wala siyang anumang kahinaan, wala siyang kakulangan, wala siyang pagkakamali. Napaka-perfecto niya. Wa bihamdik. Aside from that, pinupuri mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nagtataglay ng lahat ng magagandang mga katangian. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang alim, ang pinakamaalam, alam niyang lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang sami', naririnig niyang lahat. Ang basir, nakikita niyang lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala al-qawi, ang pinakamalakas. Al-ghani, ang pinakamayaman. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang latif, al-khabir.
Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, Al-Qayyum, As-Salam, Al-Muhaymin. Taglay lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga magagandang mga katangian. Yan ang ibig sabihin ng wabihamdika. Sa umpisa pa lang ng pagsala mo, pinapakita mo na sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsaludo mo sa Kanya. Ang pagkamangha mo sa Kanya. Ang pagpuri mo sa Kanya. Pagkatapos sinasabi natin, وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. Ano ibig sabihin ng وَتَبَارَكَ اسْمُكَ? Ibig sabihin, sabi ng mga ulama, ay أَنَّ الْبَرَكَةَ تُنَالُ بِإِسْمِكَ. Ibig sabihin, ang baraka, ya Allah, ay matatamo lamang, makukuha lamang namin ng baraka sa pamamagitan ng pangalan mo. Lahat ng baraka, lahat ng blessings, hindi natin ito makukuha sa pamamagitan ng talino natin, sa pamamagitan ng lakas natin, sa pamamagitan ng galing natin magsalita. La. Ang baraka makukuha natin sa pamamagitan ng by the name of Allah. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ay anna al-baraka tunalu bi-ismika ya Allah. Dahil dyan, isa sa example ng baraka ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na binabanggit ng mga ulama, ang hayop. Kapag ang isang hayop kinatay, pero hindi nabanggit doon ang pangalan ng Allah, halal siya hindi? Hindi halal. Pero kapag ang isang ang hayop, kambing, baka, kamelyo, kinatay natin, hindi ka manok, pagkatay sa kanya, binanggit ang bismillah, halal o hindi? Halal. Pwede mo siyang kainin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ganun din sa isang hadith, مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ. Yan ang ibig sabihin ng Tabaraka ismuka. Ano naman ang ibig sabihin ng wa ta'ala jadduka? Ta'ala jadduk. Ibig sabihin ng salitang ito ay azamatuka wa jalaluka wa ghinaka ta'ala. Ta'ala. Ibig sabihin, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, ya Allah. Wa ta'ala jadduka. Ibig sabihin, ang jadd ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Ay ta'ala. Anong ta'ala? Umangat. Pinakamarangal. Pinakakataas-taasan. Ang kapangyarihan ng Allah, ang kadakilaan niya, ay yun yung pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ng kadakilaan, at wala nang masihigit pa sa Kanya. Ta'ala jadduk, bima'na azamatuka wa jalaluka wa ghinak. Ta'ala ay irtafa'a, falam yanalhu ayyu naqs. Ibig sabihin, walang anumang mas lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang mas mataas pa sa Kanya. Yun yung ipinapahayag mo sa puso't isipan mo. Bismillah. At ang panghuling jumla, wala ilaha ghayruk. Ibig sabihin, la ma'buda haqqin siwak. Wala nang karapat-dapat pang sambahin maliban na lamang sa iyo, ya Allah. So, ibig sabihin niya, ikhwa, sa umpisa ng iyong pagsala, pinupuri mo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, subhanallah, ang tao, habang nakatayo siya, inutusan tayo na purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Kapag nagpatirapa na tayo, nagsujud na tayo, anong required sa atin? Bismillah. Ang required na sa atin ay magparami ng pagdua. Pagdua. Wa amma sujud fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa amma sujud fa'akthiru fihi min ad-du'a. Kapag kayo ay nasa sandali na ng pagsujud, paramihin na ninyong pagdua ninyo. Kasi bakit? Faqaminun an yustajaba lakum. Bihira na hindi tatanggapin ng Allah mga dua ninyo sa oras na kayo magsujud. Kasi bakit? Dahil habang nakatayo ka, pinupuri mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinipraise mo siya. Ha? Limbawa, sabihin ko sa isa sa inyo, Masya Allah, brother, ang gwapo mo talaga. Ha? Ang tangos ng ilong mo. Ha? Kung meron lang, ha? Meron lang sister, ipapaasawa ko talaga sa iyo. Ha? Type, pagkatapos nun, yung pala, ang purpose ko mangungutang ako sa kanya, pwede ba ako mangungutang sa iyo? Anong sabihin niya sa akin? Magkano gusto mo iutangin, di ba? Kasi bakit? Nakuha ko na yung loob niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la, ha? Gusto niyang purihin natin siya. Kasi bakit? Dahil siya ang karapat dapat na purihin. Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang mustahiq lilhamd. Siya ang natatanging may karapatan na dapat nating purihin sa pamamagitan ng lahat ng kanyang magagandang mga pangalan at mga katangian. So I hope naintindihan nating lahat kung ano yung ibig sabihin ng dua al-istiftah na binabasa natin sa umpisa ng ating pagsala bago tayo magbasa ng suratul Fatiha. So, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan niya tayo na masamba natin siya ng tunay at wagas sa pagsamba sa Kanya. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. At by the way, nais kong i-remind ang bawat isa na isa sa mga awqat al-ijaba, isa sa mga oras na katanggap-tanggap ang dua ay yung ganito, yung sa oras ng pagtulo ng ulan. Ha? Isa sa mga oras na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua ay yung mga oras na ganito. Kaya samantalahin natin ang oras na ito sa mga gabi ng Ramadan na magparami ng pagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malay mo, sa isa sa mga gabi na nagdua ka sa buwan na ito ng Ramadan ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bukas ang pintuan ng langit. Ha? Kung sasabihin sa inyo, bukas ngayon ang KCC, 24 hours. Kumuha ka na kung anong gusto mo doon. Anong gagawin mo? Matutulog ka lang? Ha? Na. Samantalahin natin, ayyul ikhwa, yung mga oras natin sa buwan na ito ng Ramadan, sa araw man o di kaya sa gabi. Huwag natin sayangin yung mga ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagkakataon. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala أن جعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت ذنوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما أسرنا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.